Hello, my dear Leo. This is Practical Mystic. Ngayon ay alamin natin kung ano ang mensahe sa'yo ng buong may kapal para sa buwan ng Disyembre. So, simulan natin. Ang unang card na gagamitin ko ay itong Lightseer Tarot deck. Universe, Spirits, Angels, Spirit Guides, and Sisters, and the Celestial Teams. What does my Leo need to know for this month of December? Leo, this is for you, my beautiful Leo. Dalawa. Okay, so meron na tayong tatlo sa Lightseer Tarot deck. Kukuha tayo ng Beginner Tarot deck. Spirits, Angels, and Sisters, and Celestial Teams. What does my Leo need to know for this forthcoming month of December? Justice for Leo. Please, Spirit, please help me to reveal clarity, healing, and practical advice for dear Leo. Pangatlong deck na gagamitin ko ay ang Tarot of Opposition. Dalawa agad. Ayan. This is for my dear Leo. Leo. Ay! Nahulog. Excuse mo na. Ano ba? OMG.
Pasensya na talaga. This is for my dear Leo. What does Leo needs to know for this forthcoming month of December? Okay. At gagamitin ako ng karma cards. Karma cards. Right. Naghahanap ako ng signal. Ay, pasensya sa interruption. It's the signal. The network connection is unstable, but still I'm able to reconnect to this platform. Nahulog na naman. Ano ko? Ay, automatic. Tatlo. Okay. So, there we have it. Kompleto na. Meron na tayong tatlo dito. Okay, so, ang pinakauna na card mula sa Lightseer Tarot deck is the Empress. The Empress. Number 3, the Empress. Ibig sabihin, masyadong mabigat ang iyong pinapasan. Okay? Parang nahihirapan ka na dahil sa dami ng iyong pinapasan na problema, parang na-stress ka ngayon. At dahil sa stress, hindi ka naging productive. Okay? You do not have that nurturing energy within you. Anyway, we have here the Queen of Pentacles. The Queen of Pentacles in reverse. This is saying na hindi aktibo yung third eye chakra mo. So, kailangan mo siyang i-activate. Now, to activate that is through yoga, meditation, and prayer. Pray to God for clarity so that you would be guided on what to do. Makakatanggap ka ng mga downloads mula sa iyong intuition kung ipagpapatuloy mo yung prayer at saka meditation. So it is saying that you are ungrounded dahil sa stress na nararanasan mo ngayon. Marami kang masyadong iniisip, pinagkakaabalahan, na-stress ka. You are ungrounded, my dear Leo. Or some of you are overly ambitious. And some of you are
Some of you are sociopath, jealous and shallow. Isa lang yung pentacle na meron sa'yo. Siguro, marami, hindi talaga marami. I mean, konti lang yung mga tao na lumalapit sa'yo kasi you are sociopath. You are not grounded. And you are mean-spirited. Okay? Social climber. Yung iba sa inyo ay social climber. Na-stress ka. You are stressed emotionally, mentally, physically. Nadadamay na yung social aspect mo sa buhay. And we have the Page of Cups na negative. Alamin natin kung ano ang ibig sabihin nito. Page of Cups. The Page of Cups na negative, your creativity is in sharp decline. You are stuck in the misuse of sexual or emotional energies and maybe increasingly so. Small or medium-sized crisis may find you a passive witness with little ability to change what will happen, and growing emotionally rather than slowly blaming bad luck could help. Okay, parang pareha ka din ni Virgo ba yun? Si Virgo or si Aries na meron din siya ganito na dahil sa mga sexual drives, parang ganun, affected yung social circle niya. And itong mga desires mo, internal desires mo, na parang sumusobra na is, yan din ang dahilan kung bakit ikaw nagiging stuck sa iyong creativity, no? Yung mga passions mo, talent, skills, they are all stuck because in the first place, you are not grounded this time. Dahil sa mga stress, at saka yung mga inner drives mo na parang nasosobrahan na to the extent na nagiging stuck na yung ibang aspekto sa buhay mo. Hindi na naging balance. Kagaya ng you're no longer grounded physically. At the same time, your creativity is stuck. Your talent, skills, and passions to pursue something creative, it's all stuck. Next card is the Five of Pentacles. The Five of Pentacles is saying na this is double confirmation, I guess, to this Empress in reverse. The Empress kasi dapat siya yung very abundant, very nurturing, kasi nasa kanya na yung material earth energy, the water, the fire, the earth, the air, nandito na lahat kay Empress. She have everything that she needs. But then in reverse man ito, so ibig sabihin
totally wala siya ngayon, no? And hindi niya ma-access yung wealth, no? Itong Pentacles. Kasi nandito siya totally stressed. Pinapasa niya yung problema ng mundo. Ang nangyayari sa kanya, ito na siya ngayon. Wala siyang lakas na loob para kunin itong susi na ito at buksan itong pintuan na ito para mabuksan yung pintuan ng magandang oportunidad na may kinalaman sa Pentacles, sa pera, at iba pang material na bagay na kailangan niya sa buhay. And with that, Five of Pentacles pala, is the Justice. Justice in reverse. It is saying na hindi rin aktibo yung heart chakra mo aside sa third eye chakra. This is Libra energy. Number 11. I-try mong itaya sa loto. Itong 11 at saka number 3 na itong the Empress in reverse. Ito, ang iba sa inyo nakakatanggap ng maling hustisya. Nakakatanggap ng karma dahil sa panloloko or corruption, no? Kasi nga kulang ng accountability, walang katapatan, hindi patas na laban, at saka karmic avoidance, meaning iniiwasan mo yung karma, ikaw or yung ibang tao na dumating sa buhay mo. With the Justice and Five of Pentacles, ito ay King of Cups. King of Cups na negative. Kasama itong Page of Cups na negative. Okay, ibig sabihin ito King of Cups, you have a very cunning figure who is adept at hiding his true feelings, may interact with him or interact with you, or you may be one deceiving yourself and not know how to regulate goodness and opportunism, calculating the game. Clarity would be preferable to cunning and criticism of others. Seek a deep inner vision of the human
limitations that may characterize you. Parang kung nakikita mo itong mukha niya, hindi siya masaya, no? Kasi nga meron siyang tinatago ng mga di ka nais-nais na motibo. Parang kasi, marami siyang tinatago ng mga sekreto, mga lihim. Siya lang nakakaalam at hindi alam ng ibang tao. Tapos meron siyang mga plano na maaaring ikakasaya niya lang. Siya lang ang magiging masaya, pero hindi yun ikakasaya ng mga tao sa kanyang paligid. Okay? He is very cunning. Yung tinatawag natin na tuso, okay? Gagawa ng bagay na sisiguraduhin niyang magagawa niya. Pero ito, kung magagawa niya man ito, para lang din sa kanyang sarili, hindi niya alam na kakasama pala ng ibang tao. Okay? Parang sinasabi na double confirmation ito na sociopath ka kasi. Hindi mo alam na yung ginagawa mo hindi ikakabuti ng ibang tao. Okay? Queen of Pentacles Universe, at saka King of Cups in reverse. Pero itong King of Cups in reverse, this is something about emotional water energy. Kaya nga hindi siya masaya kasi sa kanya mismo, sa sarili, hindi talaga siya masaya. Tapos nagiging apektado na yung mga tao sa kanyang paligid. Remember that the Queen of Cups in reverse is a material earth energy. In the next pile, for the Lightseer Tarot deck is the Two of Wands. Itong the Two of Wands, meron siyang gustong gawin. Meron siyang plano na gusto niyang mangyari. And then, hindi niya ito nagawa kasi nga totally stuck siya dito sa loob na ito, ng silid na ito. Pero sa kanya, totally stuck siya sa loob ng kwarto, pero meron pa rin siyang makikita na something mula sa labas. Sadyang malalaman lang niya kung anong nangyayari sa labas, pero hindi niya mararanasan kung ano talaga ang meron sa labas, no? Kasi nandyan lang siya sa loob, hindi niya makamit yung kalayaan. So, hanggang tingin lang siya mula sa loob. Now, meron siyang hawak na wand. Ibig sabihin na meron siyang pagnanasa sa kanyang puso, no? Meron siyang ninanais mula sa kanyang puso na sa kanyang damdamin na gusto niyang lumabas sa kanyang comfort zone. Okay? Gusto niyang lagpasan na yung parang hindi na siya nakontento sa
sa pananatili sa kanyang comfort zone, sa loob ng kanyang comfort zone. Gusto niyang nangarap din siya na makakalabas sa comfort zone niya. Yung gusto niya na makamit niya yung kalayaan at mararanasan niya kung ano man yung nandoon sa labas. Itong wand na ito, sumisimbolo kasi ito sa paglilisan, paglalakbay or pagta-travel sa labas ng comfort zone. Sa kabilang dako is itong wand na to. Nagre-representa ito sa pananatili sa loob ng comfort zone, since kung nakikita natin ang wand na ito, nakahiga lang siya sa pader. So, ibig sabihin, komportable siya kung saan siya nailagay, no? Naguguluhan itong babaeng ito kasi, ano ba talaga? Mananatili ako dito sa comfort zone na to, or lilisanin ko ang comfort zone na ito para maranasan ko ano yung adventures doon sa labas. Parang ganon. So, this is it. Komportable na siya sa kanyang kinatatayuan, pero nagnanais pa rin siya na makaranas kung ano ang meron sa labas. Okay. Next is the sun. Wow, ang ganda naman. Kahit na nakakaranas ka ng stress, kahit na sociopath ka sa ibang tao, dahil imbalanced ka ngayon, at saka, sarili mo lang. At nakakaranas ka ng kahirapan sa pera. Pero still, marami ka pa ring dahilan para maging masaya, para magkaroon ng kapayapaan sa iyong damdamin. Positive ka pa rin, no? Nakakaranas ka pa rin ng freedom, and napagtagumpayan mo pa rin yung mga pagsubok na kinakaharap mo. Kaya mo talagang gawin kasi nga meron kang kumpiyansa sa sarili, no? You are self-expressive, and of course the sun also would mean good luck, okay, and enthusiasm. Masaya ka, and kontento ka sa iyong sitwasyon ngayon. Maaring ang iba sa inyo ay buntis, no? Magkakaroon ka ng isang masayahing anak, no? Walang kinatatakutan. Komportable siya na nakahubad habang sumasakay sa kabayo. Okay, kayo, move on papunta sa inyong paglalakbay sa buhay. Ipagpatuloy nyo lang ang inyong nasimulang nasimulang plano sa buhay. This is 5 of Wands. Isa talagang matinding labanan between you, my dear Leo, and other signs. Kasi nakikita mo ito, may hidwaan talaga nangyari between you and others. Hindi pagkakaunawaan, nagkakagulo kayo, nagkaroon kayo ng lamat sa inyong relasyon,
sa iyong kaibigan, kamag-anak, kapamilya, hindi kayo nagkakaintindihan. And anyway, malalagpasin mo rin yan. Kasi nga, meron kang sun card dito. Sun card means, parang ito na yung pinakamasaya at pinakamalakas na arcana card sa deck na Beginner Tarot. You shine, and the lights on the world around you, and your radiance attracts more success. Okay. If you continue to be positive in the sense that you have a positive thinking also attracts a positive life. A negative thinking attracts negative energies into your life. Something like that. So, kahit pa man na meron kang 5 of Pentacles, Page of Cups, meron kang Queen of Pentacles in reverse, negative na in reverse na the Empress, still nalagpasan mo ito lahat dahil sa powerful sun card na ito. So masaya ka na ngayon, you deserve it. You deserve it. You deserve to be happy. And the first karma card for you is houses. This is about by making the right connections. Ang mensahe sa iyong kaluluwa is dapat magkaroon ka ng personal na connection sa iyong buhay, sa iyong physical na aspeto, and ang sa iyong kaisipan naman is that makakatanggap ka ng ideya mula sa iyong intuition, or isa itong intuitive downloads mula sa universe, no? And matatanggap mo ito successfully kasi nga itong papel nangangahulugan na mensahe, itong telepono ay paraan para nakapagpadala ng mensahe sa iyo at sa iyong mga kaibigan or kapamilya. At kompleto na kasi may papel, may gonte, may ballpen at saka telepono. So wala ka nang hahanapin pa. Ibinigay na sa iyo lahat. And then ang mensahe sa iyong kaluluwa is huwag kang mag-atubili na tulungan ng ibang tao. And isipin mo ikakabuti ng iyong SSG officers. Kasi nga maraming politiko na nakaupo na sa pwesto, wala pa ring wisdom. So kailangan ang wisdom ni God para maging mapatuloy nila ang kanilang kabutihan at mamumuhay sila ng nakapagbigay sa iyo ng kapayapaan sa isipan at sa gawa. And I need also to I need to work hard in order to get everything I need. The fruits, vegetables, the viands, and others. Next is pangatlong karma card is about the signs
For the signs, ang mensahe sa iyong kaluluwa is makakatanggap ka ng panaginip or ikaw ang mananaginip sa ibang tao, or hindi ka makakatanggap ng panaginip kundi may ibang tao na nananaginip tungkol sa iyo. Okay. And ang mensahe sa iyong mental aspect is idealization. Be a part of something overwhelming and be a part of idealization and globalization. Okay, be a part of something overwhelming and okay. And next is ito. I am worth loving. Affirm this to yourself, you are worth loving. Parang double confirmation ito kanina na matatagpuan niya yung kanyang soulmate or twin flame. Kung nakikita mo, may dalawang mata dyan. Nangangahulugan na ikaw ito or ito, makakatagpo niyo na si the one. And nararapat din sa'yo kasi deserving ka. You are worth loving. And affirm this to yourself. You do not have to earn love. You are lovable because you exist. Others reflect the love you have for yourself. Yeah. You love yourself. You deserve it. You deserve to love yourself and be loved by others. Next is, there is plenty for everyone, including me. There is plenty. Yeah, you are enough. Kaya mo yan. No? This is your sun card. Your happiest season ever. The ocean of life is worst without the deep ocean. The ocean of life is lavish with its abundance. All my needs and desires are met before I even ask. My good comes from everywhere and everyone and everything. Again, affirm this to yourself. The ocean of life is lavish with its abundance. All your needs and desires are met before I even ask the teacher. I desires and desires all muds and sweats are met before you even ask. Your good comes from the Father. Your good news come from everywhere and everything. Thank you, Father Elihin. Thank you, Father Elihin. And the third powerful thought card for you is this one. Just let go of all expectations about yourself.
I know that you cannot please everyone. Kahit pa man mabuti kang tao, pero meron talagang masasabi na hindi masama yung ibang tao sa'yo. We're not perfect anyway. And here, I flow freely and lovingly. Beautiful life. To apply, icon. Affirm this to yourself. You flow freely and lovingly just with life. You love yourself. You know that only good awaits for you at every time. Thank you. Thank you, Father Lihiem, for your blessings to my dear Leo. And this is what I have for you, my dear Leo. I hope that you're able to understand. See you in the next reading. Goodbye. Bye and light. Love and light.